Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin. Walang kinalaman yung tao na yan na ganyan kasama namin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, ano po yun nandyan, Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan yan sa bungero na yan. Total, alam naman ni Toto yan kung sino sila. Hindi alam ni Toto yung mga tao na yan. Batuhan na ng reklamo matapos ihabla ni Atong Ang. Kaso rin ang sagot sa kanya ni alias Brown na ang isa sa mga nadadawit sa pagdugot at pagpatay sa mga sabungero. Nagsalita na rin ang aktres na si Gretchen Barreto. Wala raw siyang kinalaman sa krimen at hiningan pa raw ng pera para maabswelto. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulcast din tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Melo BFM. Simulan na natin ang agenda. Exclusive alias Brown na nadadawit sa pagkawala ng mga sabungero. Kakasuhan si gaming tycoon Atong Ang. Mga nakasama niyang sina PCO Chief J. Ruiz at Senator Erwin Tulfo, may kinalaman kaya sa issue? Nagsalita na Gretchen Barreto, tinawag na plain invention ang umano'y pagkakasangkot sa missing sabungeros case. Tinangka rin daw siyang hingan ng pera para maalis bilang suspect. 15 pulis na nadadawit din sa kaso ng mga sabungero nasa restrictive custody na. Flash drive na naglalaman umano ng ebidensya, hawak na ng DOJ. Hiling ni FPRRD na i-disqualify ang 2 ICC judges sa kanyang kaso. Ibinasura. Alegasyong may bias ang mga hukom, tinabla. Pagbibitiw ni PCO Senior Undersecretary Ana Puod tinanggap ni PBBM. Matapos ang 4 na buwang pagbagal, inflation bumilis noong Hunyo. At veteran showbiz columnist at talent manager Lolit Solis pumanaw na. See you in court. Ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown si Charlie Atong Ang matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga di umano'y nawawalang sabungero. Giit ni alias Brown, wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bantiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bantiles sa isinumite niyang complaint affidavit kahapon. Kasama si Bantiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, pinabulaanan ni Bantiles ang mga akusasyon ni Ang. Sa isinumiting affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patayin ni Dondon Patidongan o alias Totoy at ni alias Brown. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. Ani Bantiles, wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin. Wala. Ayon kay alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bantiles at siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing sabungeros operations. Businessman to. Businessman yan at pasabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganon? Hindi, ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Billionaire News Channel ang ilang larawan ni Bantiles, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika.
Kasama na riyan sina Senator Erwin Tulfo at PCO Secretary J. Ruiz. Pero paglilinaw ni Bantiles, walang kinalaman yung tao na yan na ganyan kasama namin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, sila ano pa yun nandyan, Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan yan sa bungero na yan. Total, alam naman ni Toto yan kung sino sila. Hindi alam ni Toto yung mga tao na yan. kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Ayon kay SOJ Boying Remulla, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing sabongeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Gretchen Barreto kaugnay ng kinasasangkutang issue. Sa pahayag, mariing itinanggi ng kampo ni Barreto na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Anila, plain invention lang ang mga aligasyon. Sa exclusive interview dito sa agenda kagabi, sinabi ni alias Totoy na 24 hours minsan magkasama sina Barreto at Ang. At lahat ng sikreto ng negosyante ay alam ng aktres. Pero giit ng kampo ni Barreto, wala siyang partisipasyon sa mga isabong operation at naging investor lang. Hindi rin daw siya dumalo sa kahit anong meeting kung saan inaprubahan ang naging disappearances. Pino na rin ang whistleblower na anilay wala namang nakitang ginawa o narinig na sinabi ni Barreto. Kinumpirma rin ng kampo ng aktres na hiningan siya ng pera para maalis bilang sospek. Pero tumanggi ito dahil wala naman siyang ginawang mali. Nangako rin si Barreto na makikipagtulungan siya sa investigasyon. Nasa restrictive custody na ang mga pulis na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa mga sinasabing sabongero. At ang ebidensya sa krimen na nasa isang flash drive, nasa kamay na ng DOJ. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hawak na ni Justice Secretary Boying Remulla ang flash drive ng whistleblower na si alias Totoy na naglalaman umano ng mga ebidensya kaugnay sa missing sabongeros. Pero tumanggi muna siyang magbigay pa ng impormasyon tungkol dito. Nasa restrictive custody na rin ang 15 pulis mula sa Laguna na dawit sa kaso. Ayon kay Remulla, sila raw ang nag-execute sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Restricted sila, restricted movement sila. Sir, so does this mean we will see charges being filed against them? Doon na papunta yun. Sa panig ng NAPOLCOM, iniimbestigahan na raw nila ang ilang tauhan ng PNP, kabilang na ang mga nasa matataas na pwesto, na inuugnay din sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay NAPOLCOM Executive Officer Attorney Ralph Calinisan, tinitingnan nila ang administrative aspect ng kaso. Pwede rin daw silang magsimula ng summary dismissal proceedings laban sa mga sangkot na pulis. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. No bias. Yan ang malinaw na desisyon ng ICC sa disqualification plea ni FPRRD laban sa dalawa nitong hukom. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ibinasura na ng International Criminal Court ang hiling ni former President Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa 3 pre-trial judges sa pagdinig ng isa sa kanilang defense arguments. Isa kasi sa mga pinaninindigan ng kampo ni FPRRD ay ang kawalan ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito sa Rome Statute noong 2019. Sa application na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi raw dapat isama sina Judge Alapini Ganso at Judge Flores sa pagdinig ng depensang ito dahil meron umano agad silang firm opinion hinggil dito kahit wala pang nagaganap na opisyal na pagdinig. Sagot naman ng ICC, walang sapat na basihan para sabihing biased ang dalawang hukom. Anila, simulat sa pool, nasa ilalim ng Rome Statute ang bawat aksyon ng judges. Kasama na riyan ang pagtingin sa depensa ni Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Pauna nang sinabi ng ICC sa naging arrest warrant kay Duterte na nananatili ang jurisdiction ng ICC mula sa naging miyembro ang bansa hanggang sa panahon bago ito kumalas sa Rome Statute. Kaya ilan sa mga kasong hinaharap ng dating Pangulo ang mga nangyari umanong extrajudicial killings ng tinatawag na Davao Death Squad at ang madugong war on drugs sa bansa noong naupo siya bilang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling optimistic si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo
Isa sa mga Duterte alay na mariing kumukontra sa ICC jurisdiction sa bansa. Alam mo, pag may decision ng court, you have to respect it, whether you disagree or not. Pinapaliwanag naman, as far as I'm concerned, since you can still question the jurisdiction of the court, pwede na rin yan. Dagdag ni Panelo, patuloy na maninindigan ng kampo ni Duterte na wala ng jurisdiction ng ICC. Sa mga statement ng Secretary of Justice natin, hindi tayo papayag. No, yung mga sinasabi niya na pag itong ICC pumasok, ay kailangan dumaan sila sa proseso natin. Ibig sabihin, dadaan ka sa local court. So hindi nila sinunod lahat yun. Talagang inaresto nila, dinitain nila sa Villamor Air Base, pagkatapos sinuko nila. O di kidnapping ang tawag ba doon? Because it violated all the laws, whether under the Rome Statute or under our laws. Nakatakdang isagawa ang pre-trial ni FPRRD sa Setyembre. Dito kukumpirmahin ng korte kung mayroong sapat na basihan ang crimes against humanity charges na hinaharap ng dating Pangulo kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Matagal na raw nanunuhol ng mga testigo si Senador Risa Hontiveros, ayon sa isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Patas na investigasyon. Yan ang panawagan ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, matapos maghain ng cyber libel complaint ni Senator Risa Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Humingi ng tulong ang senadora sa NBI para imbestigahan at matukoy ang mga taong nasa likod ng Facebook at YouTube account na pagtanggol balyente, pati na kay Michael Maurilio. Hinahanap at tinatakot. Sinabi ni Maurilio sa isang video post sa social media accounts na binayaran siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo laban kina Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. The NBI should investigate not only whether or not this witness was lying, but whether or not there is truth to his allegations in order to make it fair. Bagamat ayaw husgahan ni Topacio ang dating Senate witness na si Maurilio kung nagsisinungaling o nagsasabi ba ito ng totoo, kailangan din anyang tingnan ang sinasabing pattern sa umano'y panunuhol din noon ni Hontiveros sa mga testigo sa iba pang kaso. And the second would be with respect to the Farmally case, where a certain Mark Clarence said on video, on record, that he was bribed by Senator Hontiveros with electric bikes and certain amounts of money to testify falsely against executives of Farmally. Panahonaan niya para may maghain ng ethics complaint laban sa senadora. Sa pagkakaalam ni Topacio, wala pang kumakausap kay Maurilio mula sa kampo ni Kibuloy matapos bawiin ng dating Senate witness ang kanyang mga pahayag noon laban sa KOJC leader. It appears to have been spontaneous, but of course, if someone who recants, let us be candid here, if there is a witness who is doing an act that is favorable to your client, it is natural to extend help and assistance to that particular witness. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay BP Sara, sinabi ni Topacio sa programang On Point na hindi na dapat ito makatawid pa sa 20th Congress alinsunod sa konstitusyon. At kung transparency din lang sa paggamit ng confidential funds ang pag-uusapan, hindi lang anya ang bise ang dapat busisiin hinggil dito. Maybe 1 billion, 10 billion, whatever the amount may be, the Constitution mandates equal protection of the laws. Persons similarly situated should be similarly treated. Why was the Vice President singled out? Si Topacio ang itinalagang tagapagsalita ng partido ni FPRRD na PDP laban sa isyu ng impeachment. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Patuloy na kumikilos papalabas ng bansa ang bagyong Bising. Ano kaya ang aasahan nating weather ngayong weekend? Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Pag-asa Headquarters sa Quezon City. Paulo, ano na ang latest kay Bising?
Willard, batay sa 5 p.m. update ng Pag-asa ay nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Bising at tinanggal na rin ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala na rin nakikitang landfall scenario pa ang Pag-asa sa mga oras na ito. At ngayon din ay inaasahan din naman natin na pagdating sa weekend ay may mga ilan-ilan pa rin pag-ulan dulot ng habagat dito sa Metro Manila at sa Visayas at sa Mindanao. Baha pa rin ang ilang bahagi ng Basilio Bautista Boulevard sa Malabon City ng daanan ng news team. Ang mga gaya ni Aling Marilu, hirap na sa pagbiyahe. Kasi malapit lang palengke. Ngayon? Ha? Matagal kasi yung mga nakaharang ng mga sasakyan. Inaasahan naman ang mas malalakas na pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa, gaya ng sa Ilocos Region at Batanes. The last 3 days nag-uulan na sa ilang bahagi ng Northern Central Zone at kung mag-uulan pa, posible pong may mga bahaging kalupaan na malambot na, lalong-lalo po yung malapit sa mga paanan ng bundok. Pinaalalahanan ng Pag-asa ang mga residente sa Ilocos Provinces at sa Batanes dahil kapag nagtuloy-tuloy ang malakas na ulan, maaring maging matindi ang pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ngayon, inaasahang lalabas ang bagyong Bising ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible itong muling pumasok ng Linggo ng gabi at lumabas ng Lunes ng umaga bilang isang tropical storm. Samantala, nagtaas din ang localized rainfall advisory sa ilang lugar sa Central Luzon. Kaya ang mga LGU ng gaya sa Pilar, Bataan, nagsuspindi na ng klase kanina. 8 barangay sa Pilar ang lubog sa baha, kaya inilikas ang di bababa sa 10 pamilya. Nagsuspindi rin ng klase sa Valenzuela City at Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan, habang elementary at high school naman ang sinuspindi sa lalawigan ng Cavite. Willard, dito sa Metro Manila ay asahan daw ang gagandang panahon pero patuloy pa rin ang pag-ulan bunsod ng habagat ngayong weekend. Sa kabila nito, maaari pa rin namang bumuhos ang kalat-kalat na pag-ulan o moderate na ulan, light to moderate na ulan, bunsod din ng habagat. Overall, ay medyo nakikita natin na sa iba't ibang bahagi ng bansa, batay sa 5 p.m. forecast kanina, may mga pag-ulan pa rin nga dulot ng habagat, katulad na lamang sa Metro Manila, sa Baguio, sa Legazpi at sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Balik sa iyo, Willard. Paolo, may partikular na oras ba dapat asahan itong mga pag-ulan, lalo na bukas? Usually, Willard, kanina nabanggit ni Pag-asa weather forecaster Benny Sonestarehan na sa mga bandang pahapon yan, aasahan yung mga pag-ulan. So kung may mga kababayan tayong nanonood at nakikinig sa atin na nagbabalak magbiyahe, ay siguruhin nyo ng planuhin ang inyong mga trips, especially sa mga gustong pumunta sa beach o di kayo mag-travel. Usually morning, medyo maayos-ayos ang panahon, pero magdala pa rin ang inyong mga gamit pang ulan, especially pagdating sa hapon, Willard. And base doon sa image, Paolo, may namumuong cloud clusters sa eastern part ng Philippine Area of Responsibility. Posible bang masundan agad ng isa pang bagyo si Bising? So far, Willard, batay sa mga forecast na nakita natin sa Pag-asa, medyo mahina pa itong cloud cluster. Wala pang sa ngayon na nakikitang posibleng sumunod na bagyo, pero patuloy ang ating monitoring, maging ang monitoring ng Pag-asa sakaling may mauulit na sama ng panahon. Balik sa iyo, Willard. And Paolo, may inaasahan ba tayong monsoon break? Yung monsoon break, inaalam pa natin so far, Willard, kung kailan yung posibleng pagdating. Pero generally, improving naman yung weather sa iba't ibang bahagi ng bansa. Except nga, doon sa nabanggit ko kanina na mga posibleng pag-ulan pagdating ng hapon, bunsod pa rin kasi yan ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Willard? Okay, maraming salamat. Paulo Barcelon, nag-uulat live mula sa Pag-asa. Tapos na ang Wimbledon journey ni Filipina tennis star Alex Ayala. Bigo si Ayala at kanyang partner na si Eva Lise ng Germany sa round 1 ng doubles kontra kina Kim Gleason ng US at Ingrid Martins ng Brazil. Una nang sumabak si Ayala sa singles, pero yumuko sa first round kay defending champ Barbora Krejcikova. Gayunman, napabilib pa rin ng 20-year-old Women's World number 54 ang tennis world at naging kauna-unahang Pinay na sumalang sa main draw ng Wimbledon. Oil price rollback, namumuro na naman sa susunod na linggo. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong rainy Friday sa EDSA Boni MRT Station. Naku po, halos wala ng galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Matapos ang 4 na taon ay mailap pa rin ang hustisya para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero pangako ng DOJ, hindi nito tatantana na ang kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa PNP headquarters sa Campo Crame. Hannah, go ahead. Corina, sa latest nating monitoring, nasa isang closed-door meeting ngayon ang mga pamilya ng missing sabungeros kasama si CIDG Chief Romeo Macapaz. Yan ay para humingi ng update doon sa kaso ng kanilang mga nawalang kaanak. Bago yan, pumunta sila sa DOJ kanina para naman sa isang hiwalay na meeting kasama ang mga opisyal doon. Kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat ganoon. Hindi titigilan ng Justice Department ang kaso ng missing sabungeros. Yan ang assurance na binigay ni Secretary Boying Remulla sa mga pamilya nila. Pumasok kami rito 3 years ago. The deadline was always yesterday. Lagi yung mga problema namin, backlog, lagi ang problema. Unang pasok pa lang namin. Pero hindi kami tumitigil talaga. We're not leaving any stone unturned. Kanina dumating ang ilang pamilya ng mga sabungero sa DOJ para sa isang dialogue kasama sina Remulla at Assistant Secretary Eliseo Cruz. Blessing para kay Maylene ang kooperasyon ng mga opisyal at paglitaw ni alias Totoy na whistleblower sa kaso. Siya ang ina ni Paul, isa sa around 10 sabungeros na biglang naglaho sa Laguna noong 2022. Si Paul daw ang taga-bitbit ng manok kasama ang isa pang driver na bigla rin nawala. Tanggap ko na, pinagpasadjust ko na po ang lahat. Sana naman maging okay na po. Hiling nyo na lang po ngayon. Na makita sila kahit po tumali. Para mailibing ko ng maayos at karoon na po kami ng katahimikan. Pero hindi lang mga nakakatanda ang biglang nawala, pati mga menor de edad, bahagi rin ng missing sabungeros case. December 30, 2021, dinakip ang 14-year-old na si Maison na ulila na raw ayon sa kanyang tiyahing si Janice. Kasama niyang isa pang menor de edad na biktima na si John. Sumama lang daw sa isang pagsabong sa Laguna at ang kikitain nila para sana sa Medianoche. Nakakalungkot lang po kasi nadamay po siya kahit wala naman po siyang kalam-alam sa ganung bagay. Nakapirma na raw si Remulla ng sulat para sa Japanese government tungkol sa paghingi ng assistance pagdating sa mapping capability sa Taal Lake. Una nang sinabi ni alias Totoy na tinapon sa lawa ang mga sabungero. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila, pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan, nalulusaw. Nang tanungin kung dapat na bang magsumite ng affidavit si alias Totoy, sabi ni Remulla, nakakita na raw siya ng signed statement nito. Pero hindi pa muna ito dinetalye. Kailangang makapagsumite ni Totoy o Julie Patidongan ng sworn affidavit para maging bahagi ng basihan sa case build-up. Corina, pagdating doon sa kung dapat bang protektahan si Patidongan, sabi ni Remulla na kaalalay naman daw yung WPP o Witness Protection Program, pero ang seguridad niya under PNP Chief Nicolas Torre. Corina. So Hannah, para lang sa kaalaman ng lahat, ano ba yung common pattern na sinasabi doon sa pagkakadakip sa mga nawawalang sabungero? Corina, sisimulan natin siguro sa alleged motive, no? Ang sabi ng mga pamilya ng mga biktima ay unang motive ay yung chope o yung sinasabi nilang game fixing. Pinagbibintangan yung ilang missing sabungero nito, no, kung saan sinasadya raw na matalo yung isang manok para kumita ng malaki sa isang pustahan. At sa ibang kaso, no, gaya ng kay John Lasco na ating naibahagi kagabi, cloning naman ng isabong website yung dahilan na parang panluloko sa
online betting system. And of course, pagdating doon sa pattern, definitely nangyari itong mga abduction around April 2021 hanggang January 2022 kung saan 4 na kaso between December 2021 to January 2022 yung nangyari. At laging nangyayari sa isang sabong event itong mga pagkawala. And of course, itong mga missing sabungero na ating naibahagi kanina ay mga insider doon sa industry. Pero meron ding iba na katulad nga nung 14-year-old na kinidnap, siya ay nagdala lang ng manok doon sa isang event. Pero most of the missing persons ay bahagi ng isabong operations at ang modus doon sa pagkakadakip sa kanila ay una dyan yung meron o di umano'y warrant ng mga government official at merong magsasabi na ilang mga biktima na nakatawag pa sa kanilang relatives na nagsabi ay dinakip sila o hinold sila ng ilang staff sa isang cockpit at doon na nga hindi sila nakontak. Corina. Ayun, so pero wala naman silang binabanggit na mga pangalan. Kumbaga walang nadawit na pangalan mula mismo sa mga dinakip. Corina, so far wala pa tayong nakukuhang information kung itong missing persons mismo yung nagsabi o nagdawit ng mga pangalan. Pero nangyari na kasi yan sa isang Senate investigation back in 2022 kung saan yung mga witness o yung mismong relatives nila mismo yung nagdawit ng mga pangalan at doon na nga lumitaw din noon pa man itong sinasabing di umano'y mastermind ayon kay alias Totoy na si Atong Ang. Corina. Maraming salamat, Hanati, nag-uulat live mula sa Camp Crame. Aminado ang Malacanang na minsan nang nakasama ni PCO Secretary Jay Ruiz sa isang event. Ang isa sa mga dawit sa missing sabongeros case na si alias Brown. Sa dami ng pangalan na nakakaladkad, ano nga ba ang kinalaman nila sa lumalalim na misteryo? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi itinanggi ng Malacanang na nakasama nga ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz si Alan Bantiles o alias Brown na napipintong tumistigo rin umano laban kay Atong Ang sa missing sabongeros case. Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz at tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Nang humingi ng reaksyon ng Billionaire News Channel kay Ruiz mismo, mistulang blinak niya ang mensahe sa isang social media platform. Sinubukan natin na muling humingi ng tsansang makapanayam si Ruiz pero wala pa itong sagot sa ngayon. Si Jose Claire Castro naman, hindi raw alam na may ganitong pangyayari. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So alamin natin kung paano ba nangyari, na kung tawag ba yon? Text or what? Message, ma'am. Message and then, so tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong, ngayon ko lang po yan narinig. Sa mga litratong nakalap ng Billionaire News Channel, makikitang ilan sa mga personalidad na kasama ni alias Brown, sina Ruiz, Senator Erwin Tulfo, Arturo Atayde at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi rin sumagot ang kampo ng mga Atayde tungkol dito. Pero ayon sa reliable source ng BNC na malapit sa isa sa mga nabanggit, konektado ang mga pangalan na ito dahil trusted right-hand man daw ni Atayde si alias Brown. Business partners sina Ruiz at Atayde sa art gallery na Sentro Artista, kasama sina QC 3rd District Councilor Jeline Lumbad at businessman Joseph Lumbad. Noong broadcast journalist pa si Ruiz, nakasama nito si Joseph Lumbad sa kanilang himpilan. Ayon sa source, isa si Lumbad sa mga unang partners na ngayon suspect na sa kaso na si Charlie Atong Ang. Ito umano ang nagpasimula ng isabong ng World Pitmaster Cup na pag-aari ni Ang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Under fire na naman ang opisina ni Secretary Jay Ruiz matapos sumulat ang PCO sa Net25 para alisin sa Malacanang press corps ang reporter nitong si Eden Santos. Lumabag daw kasi si Santos sa coverage protocol nang lapitan si PBBM sa isang event sa Tarlac kamakailan.
Nababahala naman ang MPC sa insidente at tinawag na clear overreach ang ginawa ng PCO. In limbo pa rin si Secretary Ruiz sa ngayon, bagamat itinanggi niya na wala siyang nababalitang siya'y sisibakin ng Pangulo. Maingay ang balitang papalitan na siya ni Corporate Communications Executive Dave Gomez. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na tinanggap na ni PBBM ang resignation ni PCO Senior Undersecretary Ana Puod. Nagsumite ng resignation si Puod noong nakaraang buwan dahil umano sa nag-uumpugang puwersa sa loob ng ahensya. Samantala, wala namang panibagong impormasyon kaugnay sa mga natitira pang opisyal na nagpasa ng kanilang courtesy resignation sa Pangulo. Higit 10 milyong pisong halaga ng frozen meat at gulay ang nasabat ng mga otoridad sa isang warehouse sa Paco, Maynila. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sanib-puwersang sinalakay ng National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at Department of Agriculture ang isang cold storage facility sa Paco, Maynila nitong Huwebes ng gabi. Tumambad sa kanila ang mga kahong naglalaman ng frozen meat, peking duck at iba pang karne at sako-sako ng imported na sibuyas na may Chinese markings. Ayon sa PCG, walang permit galing sa DA ang may-ari ng bodega na mag-operate ng storage facility. Nakita nyo naman na may mga frozen meat at agricultural products, onions, meat products po. That certainly po, yung sa mga markings niya are definitely imported. Ipapadlock namin more than 10 million ang worth na nandito sa loob. Naabutan din nila ang umano'y caretaker ng warehouse. Giit nito, wala siyang kinalaman sa paglalabas-masok ng mga produkto. Asan binabagsak yung mga... Hindi ko lang po alam. Basta pag kami kumuha dito ng trap, bibigyan mo. Hindi po, bubuksan ko lang yung gate. Bubuksan yung gate, tapos... Wala na po kung alam. Ito na ang pangalawang operasyon kontra smuggled goods ngayong linggo. Noong Martes, 6 na 40-foot container na naglalaman ng 34 million pesos na halaga ng puslit ng mga sibuyas at frozen mackerel ang nasabat din ng DA at BOC sa Maynila. Ang parehong mga kaso labag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Good news para sa ating mga motorista. Asahan ang panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Department, inaasahang higit piso kada litro ang tapyas sa presyo ng gasolina. Halos 50 centavos sa diesel at halos 80 centavos per liter sa kerosene. Isa sa mga itinuturong dahilan sa price cut ang patuloy na pagbaba ng tensyon sa Middle East. Bahagyang bumilis ang inflation nitong Hunyo sa 1.4%. Pero sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa target range pa rin ito para sa buong taon. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Sa kabila ng record low na presyo ng bigas, muling tumaas ang inflation ng bansa. Natuldukan na tuloy ang 4-month streak ng pag-decline ng inflation. Nitong Hunyo, naitala sa 1.4% ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Pinakamalaking humatak pataas ay ang kuryente, edukasyon at pagkain tulad ng baboy at isda. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, matrikula talaga ang isa sa pinakatumaas ang gastos. Dito nakikita namin kasi opening of classes nga na nagkaroon talaga ng increases doon sa tuition fees. So as mentioned kanina, yung primary education natin ay tumaas. Nagkaroon tayo ng inflation rate na 7.5%. Yung secondary education 6.7% at yung tertiary education 3.9%. So all driven by increases in tuition fees. Tumaas na rin ang presyo ng damit at sapatos, gayon din ang bayad sa mga restaurant at accommodation services. Babala ng PSA, kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng baboy at isda, maaaring tumaas pa ang inflation sa mga susunod na buwan. Sa kabila nito, pababa pa rin ang presyo ng bigas na nasa negative 14.3% inflation, ang pinakamalalim na deflation sa loob ng 3 dekada. Samantala, nananatili pa ring banta ang oil price spikes dahil sa Middle East tensions. Ang pagtaas ng presyo ng
langis, may inaasahang delayed impact sa food at transport. Itong transport kasi medyo substantial yung weight niya sa ating inflation basket, 9%. As we experience it during the time of the Ukraine crisis, nagkaroon din ng impact dun sa other food items na. So transport muna ang una and then it goes to other items. So we will monitor. Bukod pa dito, inaasahang sa August o September pa makikita ang buong epekto ng 50 peso na wage hike sa NCR na mag-uumpisa sa July 18. Sa previous wage increases, dito unang nakikita yung impact. Ang nakikita natin doon sa mga areas na nagkaroon ng mga wage increases, una ay may lag effect tayo. So hindi kaagad yon na nagkakaroon ng impact. Usually yung mga items na mataas yung or input dahil of course wages yun so isa doon yung personal care, yung miscellaneous goods and services. So yun na nakikita namin na mayroong pagtaas ng presyo. Sabi ni Mapa, salon, spa at mga gumagawa ng appliances ang mga unang affected. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng manatili sa ilalim ng target range ang inflation ngayong taon. Pero meron pa ding pangamba dahil sa geopolitical shocks at external uncertainties. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Habang layunin ng bagong SIMEPA law na palakasin ng investor confidence, may negatibong epekto rin ito sa Philippine auto industry. Alamin kung bakit sa Agenda Report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Inaasahang makakatulong ang bagong batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act o SIMEPA sa paghihikayat sa mga Pilipino na mag-invest sa local capital markets. Pero sa likod niyan, isang provision ang makakaapekto sa mga motorista, lalo na sa mga bibili ng pickup trucks. Dahil sa ilalim ng nasabing batas, opisyal nang tinatapos ang tax exemption sa mga ito. Una yang binigay sa ilalim ng train law sa administrasyon ni FPRRD para tulungan ang mga small business owners na makabili ng sasakyan para sa mga paninda, gamit at delivery. Pero ayon sa Department of Finance, karamihan sa mga bumibili ng pickup trucks ngayon ay ginagamit ito for personal mobility. That's why the exemption no longer makes sense. Ayon kay Ulysses Ang, Editor-in-Chief ng CarGuide.ph, pinag-aaralan na ng mga car maker kung paano maapektuhan ang kanilang mga strategy. It's still too early to say what the effect of SIMEPA has with the commercial vehicle segment. But as you mentioned, it is one of the growth drivers of the industry. We'll have to wait for a couple of months to see if sales have gone up, remain stable, or will go down. As of May, pick-ups at iba pang commercial vehicles pa rin ang nangunguna sa bentahan na may higit 151,000 units sold. Pero sa nalalapit na pagtaas ng buwis, posible raw na tumutok na ang mga brands sa ibang segments tulad ng hybrids at electric vehicles. We're looking at it from last year. Electrified vehicles made up less than 5% of the market. So now if it's going to be new car sales jumping up to almost 10%, and you can see that even car manufacturers are looking at that to replace probably the sales lost from pickup trucks. At dahil mas marami ng modelong mapagpipilian at may mga incentive pa, ngayon na raw ang pinakamainam na panahon para lumipat sa EV. Pero marami pa rin ang nag-aalala sa charging. Sabi ni Ang, mas mindset ang problema kaysa sa infrastructure. Electric vehicles, all you need to do is charge it in your home, just like you would your cell phone, and you would have enough range to carry out your daily driving duties. Dagdag pa niya, hindi ganoon kakomplikado ang pagtatayo ng charging stations di tulad kung sa mga gas station. Kailangan lang daw siguraduhin na kayang isustain ng electrical grid ang mga charger at isa pa, hindi sila kailangang layo-layo. Paalala pa ni Ang, walang forever ang EV perks. As the DOE pointed out, the exemption of, say, things like number coding, it's not forever. They mentioned that they're extending it to 2028 or 2030. So if you want to maximize those benefits, now's the time. Para sa mga nais pa ring bumili ng pickup trucks, lalo na para sa negosyo, may kaunting panahon pa para mabili ito sa dating presyo. Basta't ang unit ay cleared sa customs, nasa dealerships na or up for delivery, hindi pa ito sakop ng bagong buwis. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel.
Malungkot na balita sa mundo ng showbiz. Pumanaw na ang veteranong columnist at talent manager na si Lolit Solis sa edad na 78. Kilala si Manay Lolit sa kanyang matalino at kung minsay kontrobersyal na opinyon sa iba't ibang mga issue. Inanunsyo ni Solis ang kanyang paglaban sa kidney disease noong 2023 at halos 3 taon ding sumailalim sa dialysis. Bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ng isa sa mga itinuturing na haligi ng entertainment industry. Ang ultra-bilyonaryo na si Manny Villar tinawag na dear friend si Solis na anyay sumuporta sa kanilang pamilya both in the best and in the most challenging times. Sa Hollywood naman, pumanaw na rin ang veteran actor na si Michael Madsen sa edad na 67 lamang. Ayon sa kanyang manager, namatay si Madsen dahil sa cardiac arrest sa kanyang bahay mismo sa Malibu, California. Nakilala ang aktor sa ilang Quentin Tarantino films, kabilang na ang Reservoir Dogs, Kill Bill at Once Upon a Time in Hollywood. Mayroong mahigit 300 credits si Madsen sa kanyang buong karera na nagsimula pa noong early 1980s. Pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Canada, tinalakay ni PBBM at Prime Minister Mark Carney. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, bumper to bumper na rin ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Asahan daw ang mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada, kasunod ng pag-uusap ni PBBM at Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Pangulo, tinalakay nila ang pagpapaigting sa partnership ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng kalakalan at depensa. Nagpasalamat din si Ginoong Marcos sa Canadian government sa pagtulong sa Phil-Am community matapos ang malagim na trahedya sa Lapu-Lapu Day Festival noong Abril. Sa gitna ng selebrasyon ng US Independence Day at Philippine-American Friendship Day, malinaw ang plano ng dalawang bansa ang pagpapatibay ng kanilang economic cooperation. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Hindi lang defense at security ang pinagtutuunan ng Treaty Alliance ng Pilipinas at US, kundi ang pagsulong ng mas malalim na trade and investments. For our alliance to be strong politically, it must also be strong economically, underpinned by our shared commitment to the peace, prosperity, and stability of the Indo-Pacific region. We are eager to sustain the momentum in our bilateral relations. We continue to invest in infrastructure, build capabilities, and enhance interoperability. As a result, our alliance is stronger than ever. Sinabi ni DFA Secretary Teresa Lazaro, patuloy ang pagdating ng mga business mission mula Amerika dahil lumalakas anya ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Sa ilalim ng Luzon Economic Corridor, isang trilateral initiative ng Pilipinas, US at Japan, itinutulak ang malawakang pagtatayo ng infrastructure na mag-uugnay sa growth hub sa rehiyon. Kabilang dito ang Subic-Manila-Batangas Freight Railway na inaasahang magpapabilis sa logistics, magbabawas ng port congestion at magbubukas ng libu-libong trabaho.
trabaho. Pero kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon, nababalot rin ng tensyon ang pagtatapos ng 90-day pause sa tariffs ni US President Trump sa July 9, isang deadline na kasalukuyang binabantayan ng mga negosyante. Pero si Ambassador Carlson tila kampante. I know trade is an ever-evolving issue, and we will continue to work together as friends, partners, and allies, and partners particularly in prosperity with regard to our mutually beneficial trade. Nauna naman ang sinabi ng Malacanang na naghahanda na ito ng contingency plans para magkaroon ng fallback measures sakaling hindi ma-extend ang pause o mapababa ang tariff rate. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Aminado ang Malacanang na wala pa sa upper middle income status ang bansa, pero hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa ang palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Aangat pa kaya ang Pilipinas mula sa lower middle income status nito bago matapos ang terbino ni PBBM? Oo naman ayon sa Malacanang dahil ang Pangulo at ang administrasyon laging positibo. Ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palakasin ang macroeconomic foundation at ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, innovation at digitalization. Pati na po ang ease of doing business like the Create More Act. Pati po ang PPP or Public-Private Partnership Code. So makaasa po tayo na magiging positibo tayo para po makamit natin at makarating po tayo sa upper middle income group. Bagamat aminadong medyo tagilid pa rin ang status ng bansa sa income classification ng World Bank, sisikapin daw ng administrasyon na tuluyan ang alisin ang bansa sa lower income status na consistent nitong ranking mula pa 1987. Sa ngayon, ang gross national income ng Pilipinas na $4,470, kulang na lang ng $26 para umakyat tayo bilang isang upper middle income country. Sa Southeast Asia, nananatiling Singapore and Brunei ang high income countries. Kasama naman ang Pilipinas sa lower middle income bracket ang Cambodia, Laos at Myanmar. Second lowest ang Pilipinas sa Myanmar na may $1,220 as national income. Sa ngayon, nasa economic team pa ng Pangulo ang diskarte kaya wala pa raw maibigay na detalye ang palasyo kung paano ito sasagutin. Pero dahil nag-expand sa 5.6% ang GDP ng bansa nitong nakaraang taon, ayon sa World Bank, posible raw na umakyat na sa upper middle income bracket ang Pilipinas by 2026. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. This special report is brought to you by Kung economic lens ang pagbabatayan, maganda ang itinatakbo ng kalakalan sa bansa. Pero sa mata ng mga simpleng mamamayan, hindi pa rin abot kamay ang ginhawa. Habang ipinagmamalaki ng pamahalaan ng economic growth ng bansa, ang tanong, totoo ba itong nararamdaman? Narito ang special agenda report ni George Cahiles. Yakap ng senior citizen na si Luz Ruiz ang nabiling tig-20 kada kilong bigas. Malaking bagay raw ito para sa kagaya niyang umaasa sa pension na nasa 4,000 piso kada buwan. Dati, hindi mo mabili lahat yung maintenance mo, no? Ngayon, nabibili-bili din talaga, kaya malaking tulong. Ano mang natitipid, pinagkakasya na lamang raw niya sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo pat mahal ang mga bilihin. Diskarte na lamang raw para mapunan ng kakulangan. May mabibili ng 20 bigas sa mga kadiwa store sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero limitado ang stocks nito at hindi lahat ay maaaring makabili. Sana all, sabi ng mga mamimili dito sa Commonwealth Market. Pero anila, kung hindi man lahat ay makakabili ng 20 bigas, sana man lang ay mas mapababa pa ang presyo ng commercial rice dito sa merkado. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos, kinilala ang disconnect na economic figures ng Pilipinas sa aktwal na karanasan ng mga mamamayang Pilipino. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Kung hindi bingi at bulag ang pamahalaan sa kalagayan ng mga mamamayan, ang tanong ngayon ay kung sapat ba ang ginagawa nito para iangat ang kabuhayan nila.
Batay sa datos ng pamahalaan, pababa ang trend ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo base sa mga bilihin at serbisyo na kinukonsumo ng karaniwang pamilya. Makikitang pababa ang presyo ng bigas simula noong nakaraang taon. Ma-attribute ito sa mas mababang taripa sa imported rice at pagbebenta ng buffer stock ng bigas ng National Food Authority sa mas mababang halaga. Tumaas din ng bahagya ang local production ng bigas. Inaaray naman ng maraming mamamili ang presyo ng karne at isda na malaki ang itinaas sa loob ng isang taon. Ang mga gulay at pansahog naman, kung di bahagyang bumaba, ay pataas din ang presyo sa mga pamilihan. Ay Diyos ko sir, hindi na ako bumibili ng baboy. Mahal-mahal ng baboy, isda at gulay na lang. Nararamdaman niyo bang nagbabago yung pamumuhay ninyo? Hindi, ganun pa rin. Oo, sa liit ng ano naman din. Sa liit naman ng pensyon. Kasi may middle person ka, may middleman kang nakikialam dun sa presyo. That's why it's really a problem. So, the promise then was to dismantle this at magkaroon ng opportunity yung ating mga farmers to bring directly their goods to the market. But I don't know kung ito ay nagawa kasi it appears medyo may challenge pa dito. Anila, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Pero paano kung nagbabanggaan ang mga bilang na ito? Sa huli, ang tunay na progreso ay hindi lamang nasusukat sa mga graph at istatistika, kundi sa laman din ng pinggan ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. This special report was brought to you by Bumida na naman ang Filipino designers sa Philippine Terno sa Cebu ang kanilang mga obra at likha. Sa Agenda Report ni Mary Ann Uy. Dinagsa ng mga kilalang designers at bisita mula Maynila ang Philippine Terno sa Cebu. Tampok dito ang mga obra ng mga Cebuano designer tulad nila Edwin Au, Protasio, June Escario at Carrie Santiago at mga Manila designer na si Joji Lloren at Joey Samson. Mga terno fabric mula Aklan ang inirampa ng mga modelo ni Edwin Au. Embroidery naman mula sa lungsod ng Minglanilla ang gawang Protasio. This time I married art with the design process. I tried to inspect the idea of unraveling fibers, thread. I was a bit anxious doing this, knowing that I will be on stage with Carrie Santiago, Joji Lloren, Junjun Escario, Edwin Au, and Joey Samson. So there was pressure, but I thought I'll just do my best in my own way, in doing my own aesthetics. Ipinagmamalaki naman ni Joey Samson ang kanyang damit na gawa ng mga local weaver mula Batangas at Laguna. I'm very grateful to Carrie and his group for having me here for this year's edition of Philippine Terno Gala. Tradisyon na taon-taon ang The Philippine Terno Gala sa Cebu. Katuwang ng proyektong ito ang Cultural Center of the Philippines. The event is not only a celebration of Filipino artistry and fashion, but it is primarily a celebration of who we are, our identity, and our rich culture and heritage. Ilang kilalang personalidad sa Cebu ang rumampa sa kasuotang gawa ni Carrie Santiago, tulad na lamang ni dating Cebu City Vice Mayor Dondon Ontiveros. First time to wear Carrie Santiago, so hopefully I'll be given that opportunity again. It's just amazing to see the creation of all the designers and a big round of applause and kudos to, of course, Carrie Santiago. Isa sa highlight ng Philippine Terno Gala ang bituin ng gabi kung saan ang Manila socialite at TV personality na si Tessa Prieto ay napiling mabigyan ng alahas mula sa Daya Gold. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. May literal na bakbakang magaganap sa White House. Ang detalye susunod sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. It's a boy! Sanggol na sumailalim sa kauna-unahang open fetal surgery sa bansa. Ligtas na naisilang. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Matagumpay ang first open fetal surgery sa bansa na isinagawa sa Philippine Children's Medical Center noong March 26. Sa pangunguna ni Dr. Maria Estrella Flores, isang maternal fetal medicine specialist, at Dr. Jose Francisco Aguilar, isang pediatric neurosurgeon, na operahan ang isang baby boy habang nasa loob pa ng sinapupunan. Kailangan po muna ibuksan po yung sinapupunan o yung uterus sa pamamagitan ng maliit na hysterotomy o mga 5 centimeters lang po na pagbubukas para po mailabas po yung parte ng bata na kailangan pong operahan. Ito po yung likod usually ng bata na may bukas na gulugod. At ang ginagawa po ng neurosurgeon ay sinasara yung mga layers po nung bukas na spinal cord. At pag naisara na po, ay isasara din uli ng ating maternal fetal specialist yung sinapupunan. Si baby boy patient ay may myelomeniingocele na nakita noong 12 weeks pa lang siya sa pamamagitan ng ultrasound. Isa itong birth defect at severe case ng spina bifida o depekto sa spinal cord. Ang pagsasara po ng ating spinal cord, nangyayari yan sa unang buwan ng development, no? At hindi po ito nagsara, at dahil hindi nagsara, nagkakaroon ng injury, no? Sa spinal cord, no? Yung tinatawag na two-hit injury, no? Yung first hit po yung dahil hindi po siya nagsara during development at nagkaroon na po ng damage, no? Ang pangalawa pong hit ay yung exposure po nung bukas na gulugod o bukas na spinal cord doon po sa tinatawag na intrauterine environment, no? Yung amniotic fluid po mismo ay nakakasira po doon sa naka-expose na spinal cord. Sa ultrasound makikita kung may bukol sa likod kasi pag nagkagawa kami ng congenital anomaly screening, chinecheck lahat ng parte ng katawan ni baby from head to toe. Kumbaga very, very detailed scan yon. So doon nakikita kung may problema ang baby. Kailangan ng operahan ang baby habang nasa loob pa ng tiyan para maagapan ang mga damage na maidudulot ng spina bifida. 4 na oras ang itinagal ng operasyon. Nilinaw ng mga eksperto na hindi cure ang open fetal surgery para sa mga may problema sa gulugod o spinal cord. Pero maaari itong makatulong na mabawasan ang mga panghabang buhay na epekto nito gaya ng severe hydrocephalus at pagkaparalitiko. Mabibigyan pa ng pagkakataon na magkaroon ng quality of life ang pasyente. Isa sa bawat 1,000 batang Pilipino ang maaring may myelomeniingocele. Isang nakikitang paraan para maiwasan ito ay ang pag-iingat ng ina habang nagdadalang tao. Importante ang regular na konsultasyon sa OBGYN at maayos na nutrisyon. So for patients na nag-iisip na magbuntis, at least 1 month before dapat naka-folic acid na kasi nga at 4 to 5 weeks nagsasara na yung spinal cord yung sa likod. Naipanganak na si baby boy noong May 11 via cesarean section. Naghilom na ang kanyang sugat at kasalukuyang nagre-recover si baby at ang kanyang mommy. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Naharap ngayon sa deportation si Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr. matapos maaresto ng US Immigration. Ayon sa Department of Homeland Security, may active arrest warrant ang boksingero dahil sa pagkakadawit sa kartel at weapons trafficking. Peke rin daw ang mga statement nito sa application para sa US permanent residency. Tinawag namang outrageous ng kampo ni Chavez ang pag-aresto. Naganap ito matapos ang kanyang pagkatalo sa isang sold-out crowd match laban sa social media influencer na si Jake Paul. Si Chavez ay anak ng Mexican boxing legend na si Julio Cesar Chavez Sr. Isang grand signing sa White House para sa tinatawag na One Big Beautiful Bill ni US President Donald Trump.
Imbitado ang lahat ng miyembro ng US House at Senate sa pagpirma ng tax cut and spending bill ngayong Biyernes na US Independence Day holiday. Ngayong pasado na ang panukala, sinabi ni Trump na mas magiging mayaman, ligtas at mas proud ang mga Amerikano than ever before. Nakakuha ng final approval ang bill sa House of Representatives sa botong 218 to 214. I think a lot of the estimations about what this legislation would do in a negative manner to communities in my state or any other are far overblown. I can tell you that this bill is going to be a great thing for everybody around the country, my constituents especially. What's good for Louisiana is good for America. We've got great tax policy here. I think they're going to feel this pretty quickly. Wages will rise. I think household income will go up. I think the job participation rate will increase dramatically. I think unemployment will be low. Tutol ang lahat ng Democrat sa Congress dahil ang mga mayayaman lang daw ang makikinabang sa tinaguriang One Big Beautiful Bill. May literal na bakbakang magaganap sa White House. Magkakaroon dito ng UFC fight. Ayon mismo kay US President Donald Trump. Bahagi raw ito ng mga selebrasyon para gunitain ang 250th anniversary ng Declaration of Independence ng Amerika. Sa rally sa Iowa, siniguro ni Trump na may basbas ito ni UFC CEO Dana White. We're going to have a UFC fight. We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. We have a lot of land there. We're going to build a little. We're not. Dana's going to do it. Dana's great, one of a kind. We're going to have a UFC fight, championship fight, full fight, like 20, 25,000 people. And we're going to do that as part of 250 also. We're going to have some incredible events, some professional events, some amateur events. But the UFC fight's going to be a big deal too. Wala pang ibang detalye tungkol sa gaganaping laban. Certified UFC fan si Trump na ilang beses nang nanood ng event live. Filipino basketball star Kevin Kembao is shooting his shot na makapaglaro sa NBA. Nasa Sacramento, California na ang LaSalle King Archer to undergo personal training para sa pagkakataong makasali sa NBA Summer League team. Sa isang IG post, nagpasalamat si KQ sa mga sumuporta sa kanyang journey. Sakali mang hindi pala rin sa NBA, babalik si Kembao sa Goyang Sono Sky Runners sa Korean Basketball League. Miss Universe 2018 Catriona Gray sumabak sa aktingan. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Matapos ang sibakan sa Bureau of Customs, may marching order si PBBM sa mga bagong opisyal ng ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi lang si dating Customs Chief Bienvenido Rubio ang sinibak ng Pangulo sa ahensya. 5 pa ang inalis sa pwesto, kasama sina Deputy Commissioners Juvie Max Uy, Venner Bakiran, Teddy Sandy Raval.
at Verne Enciso. Kasabay ng panunumpa ng former Director ng Office of Civil Defense si Ariel Nepomuceno bilang bagong Customs Commissioner, itinalaga bilang mga bagong Deputy Commissioner sina Romeo Alan Rosales, Nolasco Batan at Agaton Overo. Bagong Director naman si Thomas Narcisse. Sa mga pangalang ito, kapwa Aquino appointees sina Overo at Nepomuceno na dati na ring nagsilbi bilang Deputy Commissioners ng Enforcement at Assessment and Operations Coordination Departments sa ilalim ni former President Noynoy Aquino. Nang tanungin kung bakit tinanggal si Rubio, tikom ang bibig ng palasyo. Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi po natin masasabi yan at kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Hindi rin masagot ng Malacanang kung natanggal ba ang 6 na BOC officials dahil sa korupsyon. Pero ang natanggal na si Bakiran hindi na bago sa kontrobersiya. Noong 2017, isa si Bakiran sa listahan ni Senator Ping Lacson na umunoy bagman sa customs na tumatanggap ng suhol. Dati nang na-relieve sa pwesto si Bakiran pero muling inappoint ni former President Rodrigo Duterte. Nang tanungin ng Billionaire News Channel si former Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo tungkol dito, hindi raw niya maalala kung sino si Bakiran. Pero sa isang press briefing noong 2019, sinabi ni Panelo na hindi na si Bakiran dahil sa korupsyon. The feeling of the President was napalusutan lang kung yun ay isahan. To my mind, the appointment shows that the President trusts this man. Si Rubio, isa rin sa itinuturong collector ni Lacson sa Intelligence and Intellectual Property Rights Division ng Customs noon. Samantala, ang nabakanteng post ng OCD, uupuan ni dating Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ayon sa palasyo, dumiroon marching order ng Pangulo tapusin ang issue ng smuggling sa BOC. Nitong Enero, bilang parte ng kanilang internal reform against corruption, 120 employees ang inimbestigahan ng ahensya. At ngayong bago ng liderato, magtatagumpay na kaya ang crackdown sa korupsyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ambisyoso pero posible. Ganyan ang revenue target ng Bureau of Customs para sa susunod na taon na pumapalo sa 1.1 trillion pesos. Sa panayam sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni Makati Business Club Executive Director Apa Ungpin na maaaring maabot ang target basta't matutuldukan ang agricultural smuggling. Tiwala rin siya na matitigil ang korupsyon sa BOC kung madidigitalize ang operasyon ng ahensya. For decades, the business sector has been trying to get customs to simply publish a rate schedule. They haven't done it, right? But if you have that kind of transparency, right, you're going to import this and the rate schedule is that, nako, it's very difficult to have some kind of corruption. Welcome naman kay Ungpin ang appointment ni bagong Customs Chief Ariel Nepomuceno. Came from the private sector. He has a very good reputation. Apparently, he's very bright. He's very up to technology, up to date with technology, and he has great integrity. So we have high hopes for this guy, Mr. Nepomuceno. Yeah. Welcome sa pamahalaan ang plano ng US na magtayo ng ammunition depot sa Subic. Bukod sa ito'y mapapakinabangan daw ng Pilipinas, makakatulong din daw ito sa mga karating bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Hindi na ikinagulat ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang proposal ng US Congress na magtatag ng pasilidad para sa produksyon ng bala sa dating US Naval Base sa Subic Bay, Zambales.
You all will recall, I think, that when Secretary of Defense Hegseth was here, he talked about with Secretary Teodoro in their joint statement prospects for enhancing our defense industrial cooperation through potentially co-production here in the Philippines. So I'm not surprised, given the very strong bipartisan support for the Philippines in the U.S. Congress, that they're also looking at ways that we can continue to enhance U.S.-Philippine defense cooperation here in the Philippines. Base sa mga ulat, inatasan ng US House Committee on Appropriations ang mga federal agency na in charge sa defense foreign policy na pag-aralan ng posibilidad ng pagtatayo ng Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa Subic. Welcome naman daw ito kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Sa pagkakaalam niya, wala pa itong formal na proposal. Pero kung matutuloy raw ang plano, makikinabang hindi lang ang Manila at Washington, kundi pati na rin ang iba pang mga bansa sa Indo-Pacific region. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto. Sa July 12, gugunitain ng bansa ang ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na pumabor sa Pilipinas kontra China kaugnay sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Muling tiniyak ni Carlson ang suporta ng Washington. We are continue to be ardent supporters of the Philippines with regard to promoting freedom of navigation and rule of law and international law of the sea. So absolutely we're here to support the Philippines on the remarkable 9-year anniversary of this very important ruling. Inulat naman ng Malaysian state media na payag ang China at Russia na pumirma sa Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Una na rin sinabi ng China na handa nilang pangunahan ang kasunduan habang nire-review pa ito ng Estados Unidos. Ang sagot ni Secretary Gibo, sila ang pinakamalaking nuclear arsenal. So mag-denuclearize muna sila o magpa-inspeksyon sila sa IAEA at multinational inspectors, para makita natin kung talagang sincero sila. Paano sila magte-take the lead? Tignan muna natin, magpa-inspeksyon muna sila. Katulad nung COVID nung araw, ayaw nila magpa-international study. Ika nga, anya, to see is to believe. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Wagi sa Film Festival sa New Zealand ang Pinoy-made documentary tungkol sa West Philippine Sea. Nasungkit ng food delivery fresh from the West Philippine Sea ang Tides of Change Award sa 2025 Doc Edge Festival. Gawa ng filmmaker na si Baby Ruth Villarama tungkol ang docu sa mga mangingisdang Pinoy, Philippine Coast Guard at Philippine Navy na matapang na nakikipagsapalaran para maghatid ng mga ayuda at protektahan ang ating soberanya. Ang naturang festival ay isang Academy Award qualifying film fest. Jungkook is coming na nga ba? Manifesting na naman ang fans ng Solo World Tour matapos mag-post ang in-ear brand na Soundcat ng customized gold in-ear monitors para sa idol. Posibleng reference ito sa debut album ni Jungkook na Golden. Sina BTS Suga, J-Hope at Jin dati na ring nagkaroon ng sari-sariling in-ears at kalaunay nag-solo tour. Noong Hunyo lang nang na-discharge si Jungkook mula sa kanyang mandatory military service. Days later, nag-perform agad siya sa concert ni J-Hope sa Goyang, South Korea. Ang Pansit Canton Supremacy umabot na sa K-pop. Trending si Ahof Steven matapos nitong ibida ang anyay Philippine Ramen sa web variety series na Minju's Pink Cabinet. Pinag-bag reveal kasi ang idol sa show at kasama ang Pansit Canton sa kanyang mga dala. Ayon kay Steven, lagi raw silang dinadalhan ito ni fellow Ahof member JL na isang Pinoy. Nitong linggo lang nang nag-official debut ang K-pop group at nirelease ang kanilang first extended play na Who We Are.
Catriona Gray in her actress era. Finlex ng Pinay Beauty Queen ang kanyang acting skills sa promotional video para sa Jurassic World Rebirth. Makikita rito ang matinding pagsigaw ni Catriona nang makakita ng T-Rex. Meron ding scene na siya'y tumatakbo at nakatitig sa mga dinosaur. Shoot ang mga eksena sa mismong filming locations ng pelikula sa Thailand. Sa Instagram, ibinahagi ng Miss Universe 2018 ang kanyang behind-the-scenes photos. Anya, ito raw ay easily one of the coolest experiences she's had. Mapapanood na sa mga sinihan ng Jurassic World Rebirth. Pansit Canton, ha? Talaga ba? Mahilig ako dyan. Ganda ng ating ramen. Oo, umabot na rin sa ano, sa Korea, South Korea. Korea, talaga naman. Pag kumakain ako ng pansit, parang gusto ko sumayaw. Total, may ganong effect. Total, nag-behind the scenes video si Oo Catriona. nga, ang daya nyo, ha? Alam nyo, lalo pag Friday at during commercial break, nagpa-practice kami ni Willard ng sayaw. Hindi ba? May pa-behind the scenes si Corina, ayan, no? Why? Magaling naman. Kaya naman natin, di ba? Sige pa. Ayan. Taas pa ng kamay. Di ba? Ang galing mong coach, Corina. Di ba? Kaya natin yan. Akala nyo, daya? Hindi. Papatunayan namin ngayon ni Willard. Kasi baka akala nila, niloloko lang natin sila. Ha? Patunayan mo, Corina, na totoo yan. Nobody but you. Ayan, guys, hindi AI yan, ha? Talagang si Corina ang tinuro. Hayaan mo na. Weekend naman, nasisira na po ang aming mga isip. Naku, sa pamilya ko na nanonood po ngayon, sana hindi magbago ang pagtingin nyo sa akin. Oo nga, bagay sa'yo, Willard. Katang isip lang po yan. You're so good. Ay, FOMO si Pinky. Pinky, pagbalik mo, sabay Pinky. tayong tatlo. Nako, Monday, Pinky. Humanda ka. Maghanap ka na rin ng challenge. Ang outfit, ha? At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Happy weekend! Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.